Marami pong galit na mga DDS ngayon. Pikon na pikon po sila sa bagong talagang Undersecretary po ng Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Hindi po kasi nila gusto ang paraan ng pananalita ni Attorney Claire. Paano ba naman po talaga namang matalas at may tapang po kung magsalita si Attorney Claire? Prangkahan kung prangkahan, wala pong filter At para po sa akin, real talk talaga. So dahil may bago na pong Undersecretary ng PCO, madami pong umaalmang mga DDS. Pakinggan po natin ang naging reaksyon ng DDS na si Alona patungkol po sa mga naging pahayag ni Attorney Claire Castro. Ito po. Grabe, team. Gina G, itong USEC secretary na si Castro, bitter na bitter ang lola mo. Ginamit mo na naman yung nag-statement before ni PRD regarding sa isa sa mga way niya para maresolba ang isang kaso. Hindi magiging presidente si PRD kung isa lang siyang estupidong mamamayan ng Pilipinas. Remember, naging mayor, vice mayor, prosecutor, congressman at naging presidente ng Pilipinas yan. Hindi mo kaya yung mga naabot ni PRD. So ano ba, tanga ba ang tingin mo sa mga Pilipino para humanga sa isang estupidong katulad ni PRD? So kailangan matalino palagi? May gulay, wag ganun. Di ba? Fake news yan, fake news. Pinapaniwala mo yung mga tao na ganong klase ng opisyal ng gobyerno si PRD. Panoorin nyo yung nag-statement ni PRD regarding dyan sa sinasabi ni Claire. No? Wag bitter. Ang unahin mo kaya siguro na banatan is yung sinabi ni PRD na bangag ang amo mo. Yun ang unahin mo. Bangag daw ang amo mo. Bakit wala kayong reaction dyan? Pa-drug test mo yung amo mo para naman sa ikitatahimik ng isip ng taong bayan. Kaloka. Ayun mga kababayan, tatawa-tawa lang po yan sa Alona pero pikon na pikon po yan. Totoo naman po yung sinabi ni Attorney Claire at saka ng Malacanang kasi yung mga pahayag po ni Attorney Claire talaga naman pong matalas at patama po sa kampo po ng mga Duterte and literal na kay dating Pangulong Duterte. Naalala ko din po yung sinabi ni Attorney Claire Castro na sinabi po ni dating Pangulong Duterte na nagtatanim po talaga sila ng intriga at saka ng ebidensya para daw masolve yung mga kaso. Kung naalala niyo po yan, if I'm not mistaken, sa Quadcom or sa Senate po niya yung sinabi. And alam naman po natin pare-pareho, 2016 presidential election pa lang. Ako po, ang dami ko pong narinig sa kanya na malayo po sa katotohanan in my opinion. No? Nung palitan nila ng sagot ni Mar Rojas noon, dun sa PhilHealth ang topic, meron po siyang sinabi na hindi niya napatunayan. Hinamon pa nga po ni Mar Rojas yun na kapag napatunayan ni Mar Rojas na mali yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, magwi-withdraw po ng pagtakbo sa pagkapresidente si dating Pangulong Duterte. Pero hindi rin naman ginawa. No? So yung mga paratang din niya, kila Trillanes, kila De Lima, kila Attorney Leni Robredo, alam po natin lahat yun. Natuklasan po natin ng mga intriga lamang po, no? Puro intriga. At yun din naman po yung sinabi ni Attorney Claire, no? Ito po, papakita ko sa inyo, basahin nyo na lamang. Nagtatanim daw ng intriga at saka ng ebidensya. Galing din yan mismo kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung bakit pikon na pikon ang mga DDS, no? Sa paraan ng pagsagot ng Attorney Claire sa media. Sa totoo lang, ako po gusto ko siyang i-commend. And sana tumagal pa siya sa posisyon na iyan dahil talagang yan po ang kailangan ng administrasyon ng PBBM, no? I think she's the right person for the job, no? At napapanahon, tamang-tama na italaga siya dyan sa PCO. At kung ako pang tatanungin, sana tumagal po siya sa posisyon na yan dahil ang kailangan po ng admin na ito ay may matapang din na palaban na magsasalita, no? At susupla sa mga, alam nyo na, mga kabastusan, intriga, fake news, at pambobola ng kabilang kampo. Dapat po talaga ganyan no? Dapat sila dyan sa palasyo, dyan sa gobyerno, dyan sa admin, ay dapat ganyan ang attitude, palaban. Merong tapang sa pagsasalita. Yun po yung kailangan dahil kung hindi talaga, no? Kung hindi po talaga sila lalaban at magsasalita din ng matapang, baka nga po yung kalaban nila ang kampihan, no? At paniwalaan ng tao. So tama lamang yan, Attorney Claire, no? At totoo lang naman yung sinasabi ng Attorney Claire Castro. Sana ma-confirm siya at maitalaga siya dyan ng matagal na panahon. Ngayon mga kababayan, pakinggan naman po natin. Kanina sa Alona, isang pro-Duterte, narinig po natin yung kanyang sinabi. This time, isang pro-PBBM naman po ang magbibigay ng reaksyon patungkol dun sa naging pahayag ng Malacanang na parang sinabihan si dating Pangulong Duterte ng Palasyo na one-man fake news factory bilang reaksyon ng Palasyo dun sa akusasyon ni dating Pangulong Duterte na diktador daw po or nagiging diktador si PBBM. So pakinggan po natin ang isang PBBM supporter naman this time sa kanyang reaksyon patungkol po dun sa naging pahayag na iyon. Ito na po.
Kung ikaw ay isang matinong tao, tapos 80 years old ka na, ganyan ka nakatanda, dati ka pang presidente, tapos sasabihan ka ng Malacanang na ikaw ay isang one-man fake news factory. Siguro yan ang pinakamalaking insulto sa lahat ng insulto matatanggap mo sa buhay mo. Pero wala, baliwala lang sa'yo kasi isa kang psychopath, isa kang sociopath. Hindi mo nakikita ang tama, hindi mo nakikita kung ano ang mali, hindi mo ang nakikita kung anong disente, o hindi mo nakikita kung alin ang hindi disente. At patuloy pa rin na ginagawa mo yung mga pagpoproduce ng mga fake news na yan. Tama naman yung sinabi ng Malacanang, wala namang aangal dyan. Alam na naman ng buong bayan ng Pilipinas, buong bansang Pilipinas, na lahat talaga ng fake news ay nanggagaling dito sa dating presidente na si Digong. Ito mga nakaraang araw lang, sunod-sunod na pamimeki na naman ng mga ginagawa nila, puro fake news na naman eh. Nakita nyo yung rally nila sa Cebu, yung indignation rally, pati ba naman yung picture ng rally, niloloko nyo pa yung mga sarili nyo at gusto nyo pang budulin ng mga taong bayan na pinalalabas nyo na napakaraming nag-attend when in fact, konti lang naman. Tapos siyang pamimeki nyo sa Okta Research na pinalabas nyo na mataas yung trust and approval rating ni Sara nito lang. Buti na lang, uso na ang social media ngayon. Hindi ka na makakapag-fake news na hindi ka mapa-fact check. At sinabi ng Okta Research na walang ganun silang survey na lumabas kung saan mas mataas ang trust and approval ni Sara Duterte. O tapos ngayon sasabihin mo na itong si PBBM dahil sa mga nangyayaring pagpa-file ng kaso dyan sa mga DDS na yan, ang mga vloggers and followers mo, sasabihin mo, diktador. Alam mo, paulit-ulit mo nang kinokontra yung sarili mo. Kumakain ka, sinusuka mo, tapos kinakain mo uli yung sinusuka mo. Sasabihin mo ng diktador itong si PBBM. Samantalang 1 year ago, sinasabi mo na weak leader. Kapag ikaw ay diktador, weak leader ka ba? Yan ba ang description ng isang diktador na weak leader siya? At ngayon na ginagawa ni PBBM, sinasagot lahat ng mga ginagawa nyo, finafile ng kaso yung mga krimen na pinagagagawa nyo, naging diktador na. Kailan pa naging diktador ang isang leader na gumagawa ng tama, na pinapanagot yung mga tao na nagkakasala, lumalabag sa batas at nagkakasala sa taong bayan? Kung ganyan ang definition mo ng pagiging diktador, okay lang sa aming lahat na si PBBM ay diktador. Okay lang na diktador si PBBM, basta ang importante, ginagawa niya yung dapat gawin sa inyo, yung mga mali at mga paglabag sa batas na ginagawa nyo, pinafile na kayo ng kaso. Wala na kayong, merry days are here again. Hindi na mangyayari yan. Happy days are here again nyo. Wala na. Sa isip nyo na lang yan. Sa panaginip nyo na lang. Sa bangungot nyo na lang. Dahil sa totoo lang, Digong, kung ikaw in touch pa with reality, kung nakikita mo at binabasa mo yung mga nangyayari sa paligid mo, alam mo na wala na kayong suporta. Nabagsak na ang political capital na meron kayo. At dahil yan, alam mo kung kanino? Dahil sa'yo. Because you're a one-man fake news factory. Tama yung sinabi ng Malacanang tungkol sa'yo. Ayun mga kababayan, napakinggan po natin I would like to agree. Totoo naman po, kahit nga po si dating Pangulong Duterte, aminado na gumagawa siya ng intriga at nagpa-plant sila, nagtatanim ng ebidensya. Yun din po yung narinig natin kay Atty. Claire. Dahil kay dating Pangulong Duterte din po nang galing yun. Umami naman sila, di ba? So kaya nga po ako nagtataka sa mga DDS bakit nila ina-admire yan? Kasi kapag ganyan, umaamin na gumagawa ng intriga at nagpa-plant ng evidence, anong tawag doon? Gumagawa ng kasinungalingan. At talaga namang may napapahamak siguro ng mga inosente kasi pag nagplant ng evidence, grabe yun, Maaring makulong, maaring mapahamak yung tao, Kaya noong kasagsagan ng EGK, ang dami pong pulis na nahuli, Sa camera pa talaga na nagpa-plant ng evidence at may pulis pa nga na nag-resign na dahil hindi daw niya masikmura yung tanim ebidensya, So yan mga kababayan, bakit kailangan pa na pagtalunan natin ito, Alona? Mismong si dating Pangulong Duterte, aminado naman, At bakit kayo hangang-hanga dyan? Aminado na ngang nagtatanim ng ebidensya at saka ng intrige. So, sa madaling salita, umaamin na nagsisinungaling. Hangang-hanga pa rin kayo. And kahit dun sa pag-amin ni Duterte noon na inimbento niya yung mga foreign bank account ni Trillanes, inamin niya yan sa show ni Erwin Tulfo sa PTV4 noon, Kung napanood niyo yun, eto po, ayan, papakita ko sa inyo. Inamin yung kanyang pag-imbento sa mga bank account ni Trillanes. So, bakit pinaniniwalaan niyo pa rin? Bakit niyo pa rin hinahangaan at bakit niyo pa rin pinagtatanggol? Parang hindi ba kayo napapagod? Puro na lamang kasinungalingan? Hindi pa kayo nauumay sa ganyan?
So, tama yung sinabi ni Sir Third View na talaga namang isang malaking kalokohan yung paratang na diktador po si PBBM, no? So, hindi lang talaga nila matanggap na hindi umaayon sa kanila ang panahon na pakiramdam siguro nila, sila pa rin ang dapat na nasa kapangyarihan. Wala nang ganoon, pambihira naman, no? 3 taon na lang matatapos na yung term ni PBBM, hindi pa kayo makaintay, pambihira. Talaga namang mga kababayan, ako po hanga, no? Hanga po talaga ako, hindi ko maintindihan kasi talaga. Kaming mga kakampingking natalo, no? Pero sila itong mga DDS na talaga namang hindi mapakali at hindi makapag-intay. 1 year or 2 years pa lang si Pangulong Marcos, ang dami na nilang sinasabi. Reklamo sila ng reklamo. Hindi naman po pwede na kayo lagi ang nasa posisyon at nasa kapangyarihan. Kaya nga tayo may eleksyon no? So, nakakaano lang talaga na bakit ganito tong mga taong ito? Tapos na yung panahon nyo. At hindi ito ang Pilipinas, hindi Davao City na sa loob ng 3 o 4 na dekada kayo lang ang mamumuno. Hindi ganoon. Maraming tao sa Pilipinas. Pambihira naman, ano? Kaya naman talaga yung mga tao siguro hindi na mapigilan magsalita na halatang-halata namin kayo Gusto nyong mang-agaw ng kapangyarihan In my opinion gusto nyong agawin ng kapangyarihan. Gusto nyo kayo lang ang nasa kapangyarihan. Again, hindi po Davao City ang buong Pilipinas, no? Kung kayo 3 decades or 4 decades diyan, pamilya nyo lamang, nagpapalit-palitan, ang Pilipinas po hindi ganun, no? Mga kababayan. Isa pa, kung ginagawa nyo yan, gusto nyo patalsikan si PBBM at puro kayo intriga at fake news, no? Kung ginagawa nyo yan dahil nasusukol po si VP Sara at ang dami niyang kailangang harapin, no? Dahil sa mga mabibigat na isuwalat, no? Sa COA, sa Quadcom at marami pang iba. Well, unfortunately, walang may kasalanan yan kundi yung kampo nyo, kayo. Dahil hindi naman po lalabas yung mga bagay na yan kung hindi nyo ginawa, no? Ngayon, kung kayo confident na kayo inosente at walang ginawang mali sa mga Pilipino, patunayan nyo sa impeachment trial at sa korte. You will emerge victorious, kagaya ni Senator De Lima, kahit matagal siyang nakulong, dahil inosente siya, napatunayan sa korte. 3 kaso, lahat binasura, dismiss, dahil inosente siya, no? Kahit bali-baliktarin mo ang mundo, kahit gaano ka pa gumawa at mag-imbento ng mga akusasyon at kaso, kung inosente ang isang tao, lilitaw at lilitaw ang totoo, inosente yan, no? Same goes kay VP Sara, kung inosente siya talaga, hindi niya kailangang mag-file ng petition sa Supreme Court, hindi niya kailangang umiwas sa Quadcom, hindi niya kailangang mag-intay ng 180 days para matapos yung palugit ng COA para ipaliwanag ang Notice of Disallowance. Pero lahat yan kasi ginawa niya Nag-file ng petition sa Supreme Court, umiwas sa COA, umiwas sa Quadcom. Ang daming hindi sinagot, no? Ang dami nating hindi nalaman sa kanya. So, talaga namang alam mo, again, kung inosente, kahit pa anong gawin nila sa'yo, kahit pa mag-imbento ng mga akusasyon, lalabas at lalabas ang totoo dahil wala talagang basihan Kagaya nga nung nangyari kay Senator De Lima. Lumabas pa rin na totoo na inosente siya. Pero in the case of VP Sara, anong mensahe ang nakikita natin? Yung pag-iwas niya sa tanong, yung pag-galit niya, yung pag-burst niya ng galit niya sa social media or sa publiko, ito ay mga senyales ng guilt, no? Matatalino naman ng mga tao. Ngayon, hindi pa rin po tayo dapat mag-conclude pero meron na tayo agad idea May idea na tayo na nabubuo sa utak natin na, teka, parang may guilt. Kasi yung mga senyales, yung mga pinapakita niyang behavior sa publiko, behavior po ng isang guilting tao. But then again, intayin po natin ang impeachment trial at mga kasong isasampa sa korte. Lalabas at lalabas naman ng totoo dyan no? So mga kababayan, please lang, maumay na tayo dun sa mga intriga, puro fake news, puro joke, puro kalokohan, puro pagbabanta, puro violenteng pananalita. Nakakapagod po yan, nakakaumay po yan. Nung naging presidente po si PBBM, parang nagkaroon tayo ng panibagong simula at nagkaroon tayo ng, alam mo yun, ibang-iba. No? Hindi tayo ginagawang joke, hindi tayo ino-ob-ob, no? Hindi tayo ginagawang syunga. Kapag siya ay nag-deliver ng speech, no? Hindi puro kalokohan naririnig natin, Pero sila yung kampo ng mga DDS, kung gusto nila na ginagawa sila ng syunga or ob-ob sa mga kalokohan, mga kung ano-anong walang saysay, nonsense na salita or kwento sa mga speech, no? Parang bahala sila kung nag-enjoy sila doon. Pero nandito na tayo, ibang-iba na ang panahon ngayon. Tapos na ang panahon ng utuan, ng ob-oban,
ng kalokohan. At tapos na po ang panahon ng nakakarinig tayo ng masasakit na salita, pagmumura at mga violenteng pananalita, at yung araw-araw nakakarinig tayo ng mga riding in tandem, ng mga summary execution sa kalsada, ng kung ano-ano na walang dumaang due process. Tapos na po yun, no? At para po sa akin, majority ng mga Pilipino, mas maginhawa po ang pakiramdam ngayon, ano? So yun lamang mga kababayan, ano? Yung nasaksihan po natin, yung pahayag ni Alona na isang DDS at pahayag po ni Sir Third View na isang PBBM supporter. Yan po ang isang uri, no, ng battle of the narrative, no? Labanan ng naratibo. At kapag tayo po ay hindi no pushback at lumaban, yung naratibo po nila ang paniniwalaan. Kaya maganda po na marami nagsasalita at marami pong lumalaban sa mga maling naratibo. Kayo mga kababayan, ano pong reaksyon nyo sa binahagi ko? Ilagay nyo lamang po sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.